Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Good morning. Naway nasa mabuti kayong kalagayan sa kabila po ng ating mahirap na sitwasyon ngayon. At sumapit na naman po ang araw ng linggo. At tayo po ngayon ay magkasama-sama sasamba sa ating Panginoong Diyos pamamagitan po ng online worship. At bilang panimula po sa ating pagsamba sa Diyos ngayong umaga, awit po muna tayo sa ating Panginoon. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kaligtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Paranas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kaligtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, Kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Sama-sama tayong manalangin sa Diyos. Ang iyong kapangyarihan, iparanas mo sa amin ang hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ka, O Diyos, dakila ang iyong ngalan. Salamat sa Diyos sa ating pag-aawitan, mga kapatid. Ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa Aklat ng Juan. Tayo po ay series format ang atin pong pag-aaral sa ating CCT Community Church Antipolo. Ang ibig pong sabihin ng ating pag-aaral ay book by book study of the Bible.
At ang text natin ngayong umaga natin mong pag-aaralan ay mula po sa sulat ni Juan chapter 4 verse 43 hanggang 54. Tayo po mga kapatid ay na ating pong pinag-aaralan ay ang aklat po ng Juan. Ulitin ko po ang ating text, Juan chapter 4 verse 43 hanggang 54. Kunin po natin ang ating mga Bible at sama-sama po nating basahin ang salita ng ating Panginoon. Verse 43, pagkaraan ng 2 araw, bumalik si Jesus sa Galilea. Si Jesus na rin ang nagsabi na ang isang propeta hindi iginagalang sa sarili nitong bayan. Pagdating niya sa Galilea, ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Pasko at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta muli si Jesus sa Cana, Galilea. Dito niya ginawang alak at tubig. Sa bayan naman ng Capernaum ay may isang pinuno ng pamahalaan. Ang anak niyang lalaki ay may sakit at naghihingalo na. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito at pinakausapang pumunta sa Capernaum upang pagalingin ang kanyang anak. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga himala at mga kababalaghan, kailanman ay hindi kayo sasampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Panginoon, bago pa mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo, kagaling ang inyong anak. Naniwala ang lalaki sa sinabi ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa lang ay sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing gumaling na ang kanyang anak. Tinanong niya ang mga iyon, anong oras nang bumuti ang kalagayan niya? Alauna po ng hapon nang siya'y mawalan ng lagnat, tugon nila. At naalala ng ama na nung oras na iyon, sinabi sa kanya ni Jesus, gagaling ang inyong anak. Kaya siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang himalang ginawa ni Jesus sa Galilea pagkagaling mula sa Judea. Pinagpala po ang salita ng Diyos na ating binasa mga kapatid. At tayo po ngayon ay manalangin sa ating Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Ama, sa buhay at kalakasan na patuloy ng karunya po sa amin. Salamat po, Ama, sa inyong pag-iingat, kasama na po ng mahal sa buhay. At sa pagkataong din po ito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sapagkat kami po ay makakasamba sa inyo, makapakinig po ng inyong mga salita, Panginoon. Tumihingi po kami ng tawad, Ama, sa mga nagawa ng mga pagkukulang, pagkakasala sa inyo, Ama. At dalangin namin, Panginoon, na patubayan niyo po kami, ang inyong banal na Espiritu, Ama, ang siya naming inanyayahan na samahan kami sa aming pagsamba, pang aming maunawaan, maintindihan, Panginoon, ang mga salitang aming maririnig sa umagang ito. Marami pong salamat, Ama, sa inyo binabalik ang taas na papuri at salamat, Ama, sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayong umaga ay may pamagat po na request granted. Request granted. Yun ating pamagat, mga kapatid. At sa ating pambungad, meron po akong dalawang tanong dito na mamaya ating itong ang sagot nito ay ating pong malalaman pagkatapos po ng ating pag-aaral. Unang tanong, ano ang inyong pakiramdam kung natupad ang inyong request o yung mga kahilingan? So, ulitin ko, ano yung pakiramdam kapag natupad ang inyong request? Pangalawa po, ano ang inyong tugon sa taong nag-grant ng inyong request? At may pagbabago ba sa iyong pagkakilala sa taong nagkaloob sa inyong request?
Ulitin ko po, ano ang inyong tugon sa taong nag-grant o nagkaloob ng inyong mga kahilingan? At may pagbabago ba sa inyong pagkakilala sa taong nagkaloob ng inyong request? Malalaman po natin ang mga sagot pagkatapos po ng ating pag-aaral ngayong umaga. Mga kapatid, akin pong i-summarize yung atin pong verse ngayong umaga o yung teksto natin, at kunin ko lang po yung buod ng aral na makuha natin dito sa ating binasa. Kasi po mga kapatid, di po madali na mag-upload ng video dito po sa amin sapagkat napakahina po ng signal namin dito sa amin. Kaya minabuti ko po na iksian ang time ng video at upang madali po itong ma-upload. At sana po loobin ng Panginoon na gumanda na po ang mga internet connection po natin upang sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, pag-worship natin sa Kanya ay madali na po. At ang ating pong summary revision mga kapatid sa ating pag-aaral ngayong umaga, ang request granted na ating pamagat ay ang una nating hati ay ang lumapit, verse 43 hanggang 49, ang nagkaloob, verse 50, at ang pangatlo naman ang epekto, verse 51 hanggang 54. So may tatlo siyang hati. Una, ang lumapit, ang nagkaloob, at ang pangalawa naman ang epekto. So sa unang hati po natin mga kapatid, sa verse 43 hanggang 49, akin pong muling babasahin at ang text po natin. Sabi po dito sa verse 43, pagkaraan ng 2 araw, bumalik si Jesus sa Galilea. Si Jesus na rin ang nagsabi na ang propeta ay hindi ginagalang sarili nitong bayan. Pagdating niya sa Galilea, ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng taga roon sapagkat nasa Jerusalem din sila ng pista ng Pasko at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta muli si Jesus sa Cana, Galilea. Dito niya ginawang alak ang tubig. Sa bayan naman ng Capernaum ay may isang pinuno Capernaum ay may isang pinuno ng pamahalaan. Ang anak niyang lalaki ay may sakit at naghihingalo na. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito at pinakuusahan pang pumunta sa Capernaum upang pagalingin ang kanyang anak. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakita ng himala at mga kababalaghan, kailanman hindi kayo sasampalataya. So sa ating binasa mga kapatid na ang lumapit ay may isa ditong lalaki na pinuno ng pamahalaan na lumapit kay Jesus na nais niyang mapagaling ang kanyang anak. So hindi siya nagdalawang isip na lumapit sa ating Panginoon sapagkat itong ama na ito ay gusto niya na ang kanyang minamahal na anak sa pamamagitan ni Kristo ay ito ay mapagaling. So, sa madaling salita mga kapatid, lumapit ang pinuno ng pamahalaan kay Kristo. Ang unang hakbang na ginawa ng pinunong ito upang sa kanyang minamahal na anak ay mapagaling sa karamdaman ay lumapit sa ating Panginoon. So napakaganda pong word at salita at yung ginawa ng isang pinuno ng pamahalaan na siya'y lumapit sa ating Panginoong Hesukristo upang mapagaling po ang kanyang anak. So, ganito po yan mga kapatid. Bilang mga Kristiyano, napaka-importante po sa buhay po natin na tayo po ay lalapit sa ating Panginoon. Ano bang sitwasyon at kalagayan ng ating buhay.
Kung nasa maayos ba tayong kalagayan, hindi mawawala dapat yung paglapit natin sa Panginoon. Kung nandun naman tayo sa kalagayang medyo mahirap ang sitwasyon, mas lalo tayong lumapit sa ating Panginoon. At siya lamang po ang tanging makakatulong o makakasagot po sa ating mga problema o mga pinagdadaanan. Itong lalaking ito, isang pinuno ng pamahalaan, napakaganda na niya yung ginawa. Unang hakbang, lumapit siya sa ating Panginoon. Kailangan iting tandaan mga kapatid, bilang mga Kristiyano, lalo sa panahon natin ngayon, na mahirap ang sitwasyon, hindi natin alam kung anong gagawin natin. Isa po ako sa mga karamihan sa ating mga kapwa Pilipino na talagang nadigdanas po talaga ng hindi pangkaraniwang pangyayari sa ating buhay. Pero salamat sa Diyos, ito pa rin tayo. Patuloy na naniniwala nalig sa Kanya na darating ang takdang panahon sa kapanahon na ng Panginoon at mahabag siya sa atin. At patuloy tayong lumalapit sa Kanya na hindi tayo magsawa sa ating pananalangin at pagsamo sa Kanya na loobin na nawa niya na matapos na po itong ating pinagdadaanan ngayon ang pandemya. So mga kapatid, dito makikita natin na ang isang karakter ng isang lalaki ay lumapit sa ating Panginoon. Kaya sana bilang tayo ng mga Kristiyano, kung ano man ating sitwasyon at kalagayan, ating pong tatandaan at na huwag tayong mag-alinlangang lumapit sa ating Panginoon. Ano man ang sitwasyon at kalagayan ng ating buhay. Maaari magpasalamat sa Diyos sa grasya niya sa araw-araw. Kung tayo may nakaranas sa mga pagsubok, mga kabigatan, mga karamdaman, ano man yan, mga kapatid, lumapit tayo sa ating Panginoon. At ang paglapit natin sa ating Panginoon, mga kapatid, kagaya po ng sabi po ni Santiago sa kanyang sulat, Santiago 1, verse 6, Santiago 1 verse 6, sabi dito, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-alinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. So sa ating paglapit sa ating Panginoon ay dapat kaakibat po nito ang ating pagtitiwala sa Diyos at hindi tayo nag-alinlangan. Kagaya po ng lalaking ito. Napakaano ang kanyang ginawa. Halimbawa niya na di siya nag-alinlangang lumapit sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat mayroon siyang napakahalagang kahilingan sa kanya na mapagaling ang kanyang anak na lalaki. So nawa sa ating paglapit sa Diyos bilang mga Kristiyano ay nandoon po yung lubos nating pagtitiwala at hindi tayo nag-aalinlangan. So mga kapatid, yan po ang ating unang hati, ang lumapit. At pangalawa naman, ang nagkaloob, mga kapatid. Sabi po dito, muli kong kapasahin sa verse 50, sabi nung talata, sumagot si Jesus, umuwi na kayo, gagaling ang inyong anak. Naniwala ang lalaki at sa sinabi ni Jesus at umuwi na nga siya. Okay. So, yun mga kapatid, sa verse 50, sabi dito, ulitin ko, sumagot si Jesus, umuwi na kayo, gagaling ang inyong anak. So, yung kahilingan nung pinuno ng bayan na pagalingin ang kanyang anak, sabi po ng ating Panginoong Kristo, ay umuwi na kayo at gagaling po ang inyong anak. So, yung kahilingan ay yung request ng pinuno ng bayan ay tinupad po ng ating Panginoon. So sabi doon, umuwi na kayo, gagaling ang inyong anak. Napakagandang salita ni Kristo, mga kapatid, na kanyang binitawan sa harap ng isang lalaki na lumapit sa kanya at naghangad ng matulungan niya. So dito makikita natin na ipinagkaloob ni Jesus ang kahilingan ng lalaki
At may dalawang bagay tayo makikita dito mga kapatid. May dalawang bagay tayo makikita dito sa verse na ito na bakit ipinagkaloob ni Kristo ang kahilingan ng lalaking ito. Una, pursigido ang lalaki. So, yung lalaki, hindi nagdalawang isip, sabi nung tagbilisan talata, na siya lumapit sa ating Panginoon at nakiusap na pagalingin ang kanyang anak. Dahil nais niyang gumaling ang kanyang anak. So, nandun yung pagpursigi. Talagang yung lalaki, yung tatay, gumawa, nalagay siya ng paraan para mapagaling po ang kanyang anak. So, tandaan natin, nandoon yung kanyang pagpupursigi na lumapit kay Kristo upang idulog ang kanyang pangangailangan na mapagaling po ang kanyang anak. At sabi dito, sapagkat balitang-balita ang mga himalang ginawa ni Jesus. So yung talatang yun, tandaan natin mga kapatid, ito ay ating binasang text ngayon umaga, ay pangalawa po ito sa mga himalang ginawa ni Jesus. So nung unang himala niya yung alak ginawa, ay yung tubig ginawa niyang alak. So balitang-balita na po iyon sa mga tao doon sa lugar na kanyang pinupuntahan sa Judea, sa Galilea. O mga kapatid. So ngayon, ang laking ito lumapit sa ating Panginoon. Nagpursigi po siyang lumapit kay Kristo. Pangalawa, natin makikita dito, may nais Jesus na patunayan sa mga tao. So, sa kanyang pagtupad sa kahilingan ng lalaki, mayroong Jesus ditong nais patunayan kung bakit agad-agad, kaharap niya yung lalaki, sinagot niya agad. At tinugon niya agad ang kanyang kahilingan. Kaya, kasi mayroong nais na patunayan si Kristo sa kanila. Na ipakita sa kanila na upang sila'y maniwala ang tao sa kanyang mga turo at mga aral at patunayan na siya ay mula sa Diyos. So pinakita niya kasi itong pinunong ito ng pamahalaan na lumapit kay Diyos ay hindi pa po talaga naniniwala sa ating Panginoon. So alam ni Jesus yan na itong lalaking ito lumapit sa kanya ay hindi pa lubusang naniniwala sa kanya. Okay? Kaya nais ng Panginoon Jesucristo na patunayan na ang kanyang mga turo at aral ay mula sa ating Panginoon. Kasi ang makakagawa nito ay tanging si Kristo lang. Walang tao nakakagawa sa mga ginagawa ni Kristo na magpagaling ng may sakit na hindi man lang niya nilapitan. Sa pamagitan po lang ng kanyang mga salita at sinabi niyang gagaling ka, gagaling po ang taong yun. At isa pa, at bahagi ito sa mga nakatakdang gawain ni Jesus habang siya'y nasa sanlibutan. Isa pa ito sa mga nakatakdang gawain ng ating Panginoong Jesucristo habang nandito sa sanlibutan. Na nais niya kumaga nakaprogram na po itong mga gagawin ni Kristo sa kanyang pagparito sa sanlibutan. At isa na po ito sa mga bahagi na ito na pagdadaanan ng ating Panginoon. So itong hindi po ito aksidente na nangyari, ito pangyayaring ito, sapagkat ito po ay nakatakda na po sa mga gawain ng ating Panginoong Jesucristo habang siya'y nasa sanlibutan. So sabi po dito, magpursige po tayo sa pananalangin at sa paglilingkod sa Diyos at gumawa ng mabuti sa kapwa. Ang ating Diyos ay mahabagin at makatarungan. Kaya paniwalaan natin na ipagkaloob niya sa atin ang ating mga kahilingan. Sabi dito, magpursigi po tayo sa pananalangin at sa paglilingkod sa ating Diyos. So nandoon natin yung hindi tayo tumitigil sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos at sa pananalangin at gumawa ng mabuti po sa ating kapwa. Ang ating Diyos ay mahabagin at makatarungan, kaya paniwalaan natin ay pagkaloob niya ang ating mga kahilingan. Mga kapatid, bilang mga Kristiyano ay nais ng ating Panginoon na
paniwalaan po natin ang mga kanyang mga ginagawa at gagawin pa para po sa atin. At tayo po ay patuloy na maglilingkod sa Kanya, magpursigi, ano mang sitwasyon natin, hindi po mawawala ang atin pong pagpursigi. At sa atin pong at pagbutihin ating paglilingkod sa ating Panginoon. At andyan ang Diyos nakatingin sa atin, nakatanaw sa atin, at sa iyong makatarungan at mahabagin, na kung naayon sa Kanyang kalooban, ipagkaloob po niya sa atin ang ating mga kahilingan. Napakasarap po pag ganun, mga kapatid. Sabi nung talata, umuwi ka na, gagaling ang inyong anak. Napakasarap po pakinggan ng ating mga, lalo ngayon, tayo patuloy na dumadalangin sa ating Panginoon, na sana po yung ating pinagdadaanan ngayon ay matapos na po. So napakasarap po na darating ang panahon na gagaling po ang ating bayan. Hindi man natin personal na marinig ang salita ng ating Panginoon. Pero mga kapatid, makikita po natin at maramdaman po natin na sa panahon ng ating Panginoon, in God's time, mga kapatid, gagaling po ang ating bayan sa sakit na ating po nararanasan ngayon. Yung pandemya na ating naranasan, kundi lang sa ating bansa, maging sa buong mundo, at napakalaki po na epekto po sa atin ito. Hindi lang po sa kabuhayan, pati na po ang ating mga pag-iisip, ang ating pamumuhay, ang laman ng ating puso't isipan. Napakahirap po ang ating sitwasyon ngayon. Kaya mga kapatid, maniwala po tayo, kagaya ng ginoong lalaki, lumapit siya sa Panginoon at tinugon po ang kanyang kahilingan. So, tayo rin po mga kapatid, isa po ako sa inyo sa pananalangin at hindi po magsasawa na dumulog sa ating Panginoon, na darating po ang panahon na sagutin po niya ang ating mga hiling at dalangin, na gagaling po ang ating bayan sa sakit na dulot ng virus na ito. So sabi po ng Roma chapter 8 verse 32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay binigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng mga bagay. Sabi ng Roma chapter 8 verse 32, kung ang sarili ng anak ng ating Diyos hindi pinagkaloob niya sa atin, ibig sabihin yung kaligtasang binigay ni Kristo sa atin, ano pa kaya ang ating mga pangangailangan o mga kahilingan na hindi kayang bigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, panghawakan po natin ang salita ng ating Panginoon. Okay? At sa pangatlo na po tayo mga kapatid, hati po natin. Pero bago ko po ibigay ang pangatlong hati po natin, balikan ko lang pong unang hati natin. Ang lumapit, pangalawa, ang nagkaloob, at ngayon naman ang pangatlo, ang epekto. So basahin ko muli mga kapatid ang verse 54 hanggang 58. Sabi po dito, verse 51 hanggang 54. Sa daan pa lang ay sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing gumaling na ang kanyang anak. Tinanong niya ang mga iyon, anong oras nang bumuti ang kalagayan niya? Alauna po ng hapon nang siya ay mawalan ng lagnat, tugon nila. Naalala ng ama, noong oras na iyon, sinabi sa kanya ni Jesus, gagaling ang inyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalatay kay Jesus. Ito ang pangalawang himalang ginawa ni Jesus sa Galilea, pagkagaling mula sa Judea. So mga kapatid, sa ating binasang talata, kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Kristo. So noong marinig niya na sinabi ni Jesus na gagaling ang kanyang anak, ang ginawa ng lalaki, ay umuwi siya sa kanila. At sinalubong siya ng kanyang mga alipin at binalita sa kanya na gumaling na nga ang kanyang anak.
at naalala niya at tinanong niya kanyang ang alipin kung anong oras nawala ang agad ng kanyang anak. Sinabi nga nila ng bandang 1:00 ng hapon at naalala niya sa mga oras na yon. Sinabi ni Kristo sa kanya, nagagaling po ang kanyang anak. Kaya ang nangyari mga kapatid, siya at ang kanyang buong sambahayan ay naniniwala sa ating Panginoong Kristo. Sumasampalataya sila sa ating Panginoong Kristo. Pinagkaloob ni Jesus ang kahilingan ng lalaki, pinagaling niya ang karamdaman ng kanyang anak at nakita ng lalaki at napatunayan niya na totoo ang balibalita tungkol kay Kristo. Dahil siya mismo ang nakakaranas nito, siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya na sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, dahil sa ginawa ito ni Kristo sa kanya, pinakita ni Kristo na siya ay Diyos, na siya lang ang tanging nakakagawa ng mga bagay na ito, isang himala na magpapagaling ng taong may sakit na hindi naman niya hinipo o anong ginawa, kundi sinabi lang niya na gagaling ka. Ang epekto po nito ay sumasampalataya ang lalaking ito at ang kanyang buong sambahayan sa ating Panginoong Kristo. Mga kapatid, mula nang tinanggap natin si Kristo sa ating mga buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, at dahil naniniwala tayo sa Kanya, mga turo at aral, naway patuloy na lalalim at titibay ang ating pananampalataya kay Kristo, na siya ang may kontrol sa lahat ng bagay at hindi niya tayo pababayaan anuman ang mangyayari. So kagaya nung ginawa nung lalaki, na siya ay nananalig sa ating Panginoong Kristo ang kanyang sambahayan dahil sa pinakita ni Kristo sa ating mga kapatid, ganoon din po sa buhay po nating mga Kristiyano. Na mula nang tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at Diyos ng ating buhay, at naniniwala po tayo mga kapatid na ang tanging si Kristo lamang makabaligtas po sa atin, at tayo po ay may buhay na walang hanggan naghihintay po sa atin sa kabilang buhay. Mga kapatid, atin pong paniniwalaan ang mga bagay na yan, at nawa patuloy pang lalalim at titibay tatag ating panampalataya po sa ating Panginoong Kristo. Nawa ito maging epekto po ito sa atin dahil sa ating pananalig at pagtanggap sa ating Panginoon. Lalalim at titibay at lalo pang magkaroon tayo ng pagsusumikap sa ating buhay na mamuhay ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon habang tayo nabubuhay mga kapatid. Nawa ang naging epekto po sa ating pagiging pagtanggap kay Kristo sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, ito mga kapatid ay lalo pa nating pagbutihin ang ating ang pamumuhay natin bilang isang Kristiyano. At tayo naniniwala na anuman ang ating kalagayan na sitwasyon, ang latang ito ating pong malalampasan sa tulong po ng ating Panginoong Kristo. So mga kapatid, muli aking pong balikan ang mga hati po natin sa ating pinag-aaralan ngayong umaga. Ang ating unang hati, ang ating unang hati mga kapatid, ang lumapit ang lalaki sa ating Panginoon at ang nagkaloob walang ibang ating Panginoong Kristo, at ang epekto nito sa buhay ng lalaking ito ay siya at ang kanyang buong sambahayan ay nanalig sa ating Panginoong Kristo. Mga kapatid, nawa sa ating pagsamba sa ating Panginoong umaga sa pagiling kanyang mga salita ay papasok po sa ating puso't isipan ang mga narinig po natin sa umaga ito. Ating batong tanggapin, paniwalaan at ipamuhay mga kapatid ang salita ng Diyos natin pong narinig sa umagang ito. At ating pong, sabi ko kanina sa ating pambungad, atin pong balikan ang mga tanong ko kanina
sa pabungad po ng atin pong pag-aaral, sabi po dito, ano ang iyong pakiramdam kung natupad ang inyong mga request? So mga kapatid, kayo po makakasagot niya. Ano ang inyong pakiramdam kung natupad ang inyong mga request at kahilingan? So, siyempre, masaya. Walang masidlan kasiyahan ng ating nararamdaman kapag ating request ay natupad. Lalo na kung sa ating Panginoon. Nag-request tayo sa Kanya, mga kahilingan at tinupad niya, napakasaya po natin mga kapatid. Lubos ang ating kagalakan na mararamdaman. Pangalawa, ano ang inyong tugon sa mga taong nag-grant ng inyong request? So, siyempre, anong tugon po natin mga kapatid sa mga taong lalo na sa ating Panginoon na tinugon niya ating mga panalangin, kundi lubos tayo magkapasalamat po sa Kanya dahil tinugon niya at tinupad ang ating mga kahilingan. At sabi dito, at may pagbabago ba sa inyong pagkikilala sa taong nagkaloob sa inyong mga kahilingan o request? So mga kapatid, mayroon mga kapatid. May malaking pagbabago po sa buhay po natin. Na lalo pa natin magkaroon po ng epekto po sa buhay po natin. At lalo pa natin makikilala kung sino yung nagkaloob sa atin. Na ang ating Panginoong Kristo, na siya ang nagkakaloob po sa ating mga kahilingan, lalo po natin siyang makikilala. Siya ay tunay na Panginoong mahabagin at hindi siya nagpabaya po sa ating mga kahilingan at mga dalangin sa Kanya. Siya ay Diyos na puno ng habag at grasya. Kaya makilala po natin ang ating Panginoon Kristo na ang ating Diyos siya ay napakabuti po ng ating Panginoon. Hindi niya tayo pinapabayaan. Kaya lalo pa natin siyang kilalanin at makikilala pa po natin siya kung patuloy tayo na lumapit sa ating Panginoong Kristo at patuloy na lumapit sa Panginoon na ang ating mga kahilingan at dalangin ay ating pong ilapit sa Kanya at kung Kanyang niloobin, pagkaloob po niya sa atin lahat ng ating mga pangangailangan. So, mga kapatid, marami pong salamat sa atin pong pakikinig ng salita ng ating Panginoon. So tayo ngayon mga kapatid ay manalangin sa ating Panginoon. Ama, dakilang Diyos, nagpasalamat po kami Ama sa inyo sa umagang ito, sa inyong masalita naming tinanggap Panginoon. Salamat po Ama sa katotohanan naming narinig Panginoon, ba't po sa inyo mga salita Ama. Panginoon, dalangin po namin na patuloy ninyong panghawakan ang aming buhay at aming mga desisyon at mga gagawin po namin, Panginoon. Ama, kayo po nakakaalam kung ano po makabuting bagay para sa amin. Ama, patuloy turuan niyo po kami na patuloy na manalig magtiwala sa inyo, Panginoon. Mamuhay na ayon sa inyong kalooban. At marami pong salamat, Ama, sa kataong ito na kami po makasamba sa inyo sa pamamagitan po ng online worship, Panginoon. Online na pagsamba. Ama, dalangin ko po at patuloy ko pong idulog sa inyo, Ama, ang aming pong mga personal na pangangailangan, Panginoon. Patuloy niyo pong ipagulo niyo po sa amin, Ama, na inyong mga anak, ang aming mga needs sa araw-araw, Panginoon. At bigyan niyo po kami ng kalakasan at kapayapaan sa kabila ng aming mga naranasan ngayon, Panginoon. Nawa kami mula ng pag-asa at patuloy kami lumapit sa inyo, Panginoon. Manalig at magtiwala na darating po ang panahon na itong naranasan ngayon, Panginoong krisis, ay matapos na po ito. At nawa, Lord, dalangin ko din po na patuloy kayo na mangusap sa amin, paalalahanan niyo po kami, o di kaming pababayaan, Panginoon. At ilayo niyo po kami sa namang mga oras ng kapahamakan, sa po na aming mga mahal sa buhay. Din po, Lord, dalangin ko din po na sino man po sa mga
nakapakinig sa mga insaheng ito ngayong umaga. Kung siya po may nararamdaman na hindi maganda sa kanyang katawan, Panginoon, siya may sakit, dalangin ko po, Ama, na inyo po siyang hipuin at pagalingin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. At sa lahat po namin mga Panginoon sa araw-araw, patuloy pong ipangkulob niyo po sa amin, Panginoon, at lagi niyo pong bigyan kami ng kagalakan, kapayapaan, at pagkaloban niyo kami, Panginoon, ng kaliwanagan sa aming mga pag-isip sa araw-araw, Panginoon, at bigyan ng kalakasan na malampasan namin at na aming pagsubok na aming naranasan ngayon, Panginoon. Thank you sa lahat. Salamat po sa inyong mga salita namin pong tinanggap sa umagang ito at sa mga darating po na mga panahon. Linggo na po, Panginoon. Ingatan po ninyo kaming lahat at ilayo sa anumang kapahamakan, sagat anumang karamdaman, Panginoon. Thank you po, Ama, at inyong papurit para salamat sa pangalan po ni Panginoong Hesus. Amen. Sa mga kapatid, ako po'y nagpasalamat sa ating Panginoon sa ating pong pagsamba ngayong umagang ito. At salamat po sa aking mga kapatiran sa CCTCFI Antipolo na patuloy na kaisa sa pagsamba sa ating Panginoon. At salamat po din po sa lahat po na kaisa ngayong umaga, nakapanood po sa mensaheng ito ng Diyos na bigyan niya po sa atin. Sumating lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo. Stay safe mga kapatid at God bless po sa ating